Yan mga idol, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang madaling araw na. Kasi ang ating oras ay ganap ng alas 12:56. Mag-alauna na mga idol. Dito tayo ngayon idol sa Paliparan, Dasma, Cavite. Sir, Mervin. Seryoso ka na kasagad ng loyan. Wala naman tayong pasahero. Upya, di nasira yung Ano tayo ngayon? Dadaldal mga idol. Kasi wala akong kasama mag-isa lang ako dito. Ayan mga lods, pagka mag-isa lang tayo, kailangan niya akong intindihin, mga lods, para sa pamilya. Para sa pamilya to. Andito tayo ngayon sa may Paliparan, pababa tayo ng Salawag. Dasma pa rin yan mga idol. Mag-isa tayo, kaya tayo naman magsasalita ngayon. Magandang umaga sa mga makikinood nito. At huwag nyo naman kalimutan guys, pa-subscribe naman ako. Ito naman gagawin ko to para sa pamilya Kasi sa aming larangan ng hanap buhay sa pagiging driver, hindi naman talaga kami dito aasinso. Yung kinikita naman namin araw-araw ay halos dahil sa gastusin sa ating siyempre araw-araw tayo kumakain, mga gastusin dyan sa mga halos naman sumasapat lang din naman. Although may sumusobra, may pangkain-kain tayo ng Jollibee, mga idol. Kaya huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking channel. Kaya ayan, para naman may idea kayo. At pag napapanood nitong aking video, para na rin kayong namasyal, or para na rin kayo ang nagdadrive. Lalo pag itong oras na madaling araw na, ay masarap mag-drive dahil wala nagaano sa sasakyan. Kaya nga lang, alam nyo, pagka sa itong gabi kasi andyan talaga yung mga hindi inaasahan mga pangyayari, tulad ng mga driver na nakainom, lasing, nagdadrive pa, yun, tulad nun, motors nasa lubong sa sasakyan. Alam nyo dito mga idol, sa itong lugar na to kasi talagang wala na itong tao ditong makikita sa kalsada. Talagang as in na madilim itong area ng Paliparan. Wala tayong laman, yung kwentuhan lang to the max, para na rin tayo may kasama dito kasi nagdadaldal tayo. Para na rin tayo may kasama. Dilim talaga rito mga idol. Kahit ilaw ng kalsada sa may, siyempre government expenses yan pagka may ilaw sa kalsada. Dito wala, kaya walang expenses ang gobyerno dito sa Paliparan. Di ba mga idol, tama ba yun? Ayan, andito na tayo sa may Mabuhay City mga idol, sa may mga resort na rin dito. Ito resort, Tubigan, yung Tubigan Resort. Ayan,
dito sa kaliwa natin, ito, yun, tubigan. Marami din tao dyan yung summer. Ito naman yung lugar na ito yung Paliparan, sentro ng Paliparan. Yung ito, ayan, itong lugar na to. Kung baka rolling lang tayo pababa mga idol, pero ito sa lawag na to, sa lawag, sakop pa rin to ng Dasmariñas, Cavite mga lods. Ayan, pababa. Ito yung San Marino City. Nandito na rin tayo malapit. Ayan, sa kaliwa, San Marino. Marami pa rin yung tao sa ano. May ano naman tumabi. Ito yung idol, pinakamadilim dito na lugar. Mula rito wala talagang kailaw-ilaw. Kaya medyo bilis-bilisan natin. Dito kasi nagilid tayo dito. Itong area na to wala masyadong kabahayan. Kaya bilis-bilisan natin. May nararamdaman ako dito, aswang. Ayaw yung aking balahibo sa batok. Kaya pag nakakaramdam ako ng ganun mga lods, alam nyo ba yung pakiramdam sa mga driver pag ganito walang tao? Ako talagang hindi naman ako matatakotin, pero yung balahibo ko nananayo na, yung sa ano, yung sa malapit sa tainga, pati yung batok. Pag parang ano parang may malamig na hangin na dumaan sa iyong likuran. Ganon mga lods, pagka kahit nasa loob ng tayo ng sasakyan, paggabi talaga na walang kabahayan. Uy, angkas. Mayroon ditong angkas pag ganitong, ayan, Villar City na to Villar City. Ayan, shortcut, bukas na yata yung shortcut na yan try natin idaan dyan pagka ayan, ito kalsada na to, wala rin mga kabayan dito mga lods. Kaya ano dito bike, mga delikado yung mga ganyan. Wala mo lang reflection, yung tanging nakikita lang sa kanilang ano, yung sa pedal. Yan, ito sa lawag na to, yung pinakamin ng sa lawag. Ito yun mga lods. Ito naman kagandahan dito mga idol, sa may
Palibaran, puro pababa yung kalsada dito mula dun sa taas sa may yung Governor Drive hanggang dito papabayan. Mas gugustuhin ko na rin kasi mga loads na dito ako sa banda ng Cavite Mamasada kaysa doon sa Maynila. Kasi sa Maynila kasi uubos lang yung oras mo doon lang ang traffic. Kahit naman eksperto na tayo sa Maynila dahil tagal na natin driver, mas gugustuhin ko pa rin dito sa Cavite Mamasada dahil una dito na ako nakatira ngayon. Sa Cavite na tayo. Bagay, kung taga saan ka, mas madalas ka doon pumirme kaysa naman hindi ka naman taga rito, talagang pipirme ka dito. Ganun talaga yun. Kaya mas gugustuhin ko dito na lang sa Cavite area. Ito yung malapit na tayo mga lods sa boundary ng Dasma at at Bacoor. Yan sa unahan. Yan. Ito maganda kalsada rito mga idol. Nung first time ko makarating dito, talagang na-miss ako sa lugar. Malapit lang pala to dito sa sa Bacoor, tong lugar na to. Kaya sabi ko, ano pala guys itong lugar, ang ganda. Kasi sa umaga ka dito mag-drive, puro kahoy yung ito, boundary ng Dasma yan. Boundary ng Dasma at Bacoor. Kaya mahaba yung kwentuhan natin mga idol dahil wala tayong pasahero. Galing tayo ng General Trias, Mariano Alvarez, Jamie, Cavite. Nakalungkot naman ng aking pasahero ay kawawa naman. Kaya lang medyo sinamahan ko na lang dahil kawawa naman, lumaya sila. Dala niya yung kanyang anak na dalawa, kawawa mga idol. Isa yan sa pamamasada namin tulad sa amin mga driver. Nakaka-encounter talaga kami ng mga ganong bagay dahil kami naman ang madalas tinatawagan lalo sa mga gabi ito. Alanganing oras, tinan mo alas 11 ng gabi, mag-alas 12 na. Na-pick up ko yung pasahero ko, yan pala lumaya sa kanilang tirahan. Siguro nag-away siya ng nakikiano pero totoo naman. Tapos wala pa silang pera, kaya naisip ko magbayad man to o hindi. Balik ko hindi magbayad, okay din. Kung talagang nakiusap na walang pera, hindi ko na rin papagbayarin kahit malayo. Importante mga idol na katulong tayo. Isa yan sa aking adhikain, yung tumulong sa mga mahihirap na katulad ko, na sarili ko nga hindi ko pa matulungan, na isa rin akong mahirap. Although nakakain naman tayo araw-araw ng tamang pagkain, pero marami talagang iba dyan na hindi nakakakain, na talagang walang hanap buhay. Yan, problema talaga yan. Ay ako naman, nakakakain naman talaga na maayos sa araw-araw.
sa awa ng Diyos. Sana'y lagi tayong malusog. Sira pala kalsada dyan. Ito na tayo mga idol sa Daang Hari. Daang Hari na ito. Ito talaga rito mga idol, banda talagang pahirapan dito sa ilaw. Ayan, no? Diba, dilim. Ang labas naman nito ay papunta dito sa may Vista Mall. Vista Mall ng Daang Hari. Ayan, tapos tapat ng SM Molino mga lods. Sarado dun, ginagawa yata yung tulay dyan. Tagal-tagal na yung tulay dyan mga idol, hindi pa natatapos hanggang ngayon. 4 na taon na yan. Yung intersection ng Molino at Daang Hari, Molino Boulevard, ayan, problema talaga yan. Hindi pa matapos-tapos. Alam ko ba? Gayaw. Ito mga idol, Daang Hari na ito. Daang Hari. Maganda kalsada rito mga lods. Itong along Daang Hari from gagaling ng Alabang, Las Piñas hanggang dito yan mga idol sa hanggang dito sa may Aguinaldo Highway, Cavite. Yan, napakaganda ng kalsada dyan. Nagkakaroon lang naman dito ng traffic sa may madalas mga loads yung dito sa may Pasong Buhaya, kanto ng Pasong Buhaya at Daang Hari, at kanto ng Daang Hari at Molino Boulevard. Yan. Tapos nagkakaroon ng build up yan hanggang doon sa may Ibiya Mall na madalas kasi intersection, at kung volume ang sasakyan talagang nagkaka-traffic talaga ng todo yan. Itong kanto dito sa may Pasong Buhaya madalas dyan pagka peak hour, rush hour, yan traffic talaga yan mga loads. Yan na naman yung mga kanto dyan na mga along Daang Hari na matraffic. Itong Pasong Buhaya, itong kanto na to, Sewell, yan, may Sewell na yan. Itong kanto na to at yung Molino corner Daang Hari, at nagkakaroon ng build up dyan sa may papasok ng sa may malapit sa Villar City, yung paloob, nakalimutan ko pangalan dun, pero hindi masyado. Yung kasunod na traffic niyan, yung pangatlo, yung pang-apat yung dun sa may Ibiya Mall, yun madalas din dyan, mahaba din yan, pero hindi naman siya nagkakaroon lang ng build up, pero hindi naman tumatagal ng yung gapang talaga, yung full stop traffic. Yan. Ang full stop traffic dito along Daang Hari ay yung dito sa may Pasong Buhaya, saka yung sa may SM Molino. Ayan, yan mga idol. Dito mga lods, ganda ng kalsada rito. Both lane, both side. Yung galing ka ng Alabang papunta rito, ito kasi tayo, itong way natin yung papunta na to ng Aguinaldo mga loads. Ang ganda ng kalsada rito, wala ka ditong
wala ka ritong maipintas ang kalsada na to. Talagang maganda kasi itong mga ano nito, yung paligid nito, balang araw ay magiging ano to business center ito. May mga malls na, Starbucks. Ito naman, ito lang dito may mga ilaw naman. Pero naka solar light yata yan. Naka solar lights yata. Road trip mga nakamotor. Approaching tayo mga idol ng ano, ng Aguinaldo. Nang gagaling tayo ng Paliparan Paliparan. Ito idol ang hanap buhay namin. Hanap buhay ko. Sa gabi, walang nakakausap. Kaya ngayon, may nakakausap na ako sa pamamagitan ng ano, ng pagbibideo ko. Ayan. Sana magustuhan niyo mga idol yung aking video. Dahil naman ito ay mapapanood nyo. Andito na tayo sa may Aguinaldo Highway na to mga idol. Guys, Aguinaldo Highway na. Dito tayo sa baba. Yung sa taas yan, patiritso ng ano yung sa taas, patiritso ng tawag nito, Lancaster. So kakanan tayo mga idol ng ano, kakanan tayo dito sa may Aguinaldo Highway. Ito namang Aguinaldo Highway mga idol, marami na ditong ano, nagbuwis ng buhay. Dahil dito talaga, kung hindi ka maingat, marunong ka lang mag-drive, ang gusto mo lang magpatakbo, lalo kung nakamotor ka, delikado ka rito. O kahit nakasasakyan ka, dapat mo dito disiplina. Kasi di man common nakasasakyan ka, safety ka na. Dapat mo talaga ng disiplina. Ano yung disiplina? Defensive driving number 1 mga idol sa lugar na to. Sa dami dito ng iskinita, crossing, yan kasi Center Island talaga mga loads. Talagang pag kayo nagda-drive dyan, mapadaan kayo sa ganitong lugar ng Aguinaldo Highway o kahit saan, MacArthur Highway, kung saang lugar, doble ingat kayo dyan. Kasi ang daming butas. Yan kasi ang ano dyan yung biglang may lumusot. Tulad yan, mga ganyan, mauna ka. Halimbawa, ikaw nandito. Tapos bigla dyan may sumulpot na nag-U-turn sa butas. Tulad yan.
may nakainom na biglang sumulpot. Kaya dami na kasi talaga napatay dito sa lugar na to, along Aguinaldo Highway from from Tagaytay hanggang dito. Ang sukdulan nito hanggang sa Pute, Aguinaldo Highway. Pero dito talaga marami nang namamatay dito na disgrasya, gawa ng siguro natapat din siguro siya sa mga driver na marunong lang din magpatakbo, walang pag-iingat, talagang bago lang sa kalsada. Karamihan talaga mga idol, ganun ang mangyayari. Lalo na yung ibang driver, pinapairal yung pride, hindi yung pagiging defensive driving. Kaya ang nangyayari dito, talagang mayroong mga aksidente, mga loads. Hindi naman sa pagdadrive, hindi naman kailangan ang pagiging ako naman ako bilang isang driver, mag 20 years na dito sa Metro Manila. Pero hindi pa naman ako nakakadanas ng mga aksidenteng may sagi-sagi lang, pero madalas naman hindi naman ako ang nakakasagi. Ako ang sinasagi o binabangga. Ayan. Pero hindi pa ako nakakabangga. Kasi talagang mga lods ang kalsada kasi, lalo sa mga bagito, pag mga bagitong driver, yan mga idol, mga mainit, lalo na andun yung pagkaangas sa kalsada, yung gusto niya siya mauna, yung ayaw masingitan, yung mga ganon, mga pag-uugali sa kalsada. Pag may mga ganyang tao, mga lods, yan mga bagong driver yan, mga yung gusto nila busina, yung gusto nila kanila kalsada, yung ganon. Para sa akin kasi tagal-tagal ko na nagda-drive dito sa Metro Manila, andun na yung give and take, andun na yun, pag-giveaway, yung mga ganon, andun na yun. Kaya nga sinasabi ko nga sa aking motto sa pagiging driver, kasi andun yung karapatan. Pero ang karapatan ko sa pagiging driver, hindi ko pinipilit kung alanganin. Ayan mga idol, mga lods, ang karapatan sa pagiging driver ay hindi pinipilit kung alanganin ka. Diba? Kahit karapatan mo, kung alanganin ka naman, alangan mo ba papasok mo pa? Yan ang motto ko sa pagiging isang driver dito sa Metro Manila ng matagal na panahon. Kasi nagsisimula tayo sa taxi mga lods. Taxi ako matagal na panahon, 2014 hanggang 2012. 2004 ba yung nasabi ko? 2004 hanggang 2012 taxi driver. Kaya ang buhay sa kalsada mga idol, sa pagiging driver ay medyo biyasa na tayo dyan. Itong lugar na ito mga idol ay ito yung tinatawag dito na Patindig Araw, Patindig Araw Street. Ito naman ang dulo nito, ito na yung Jollibee ng SM Bukandala. Yan, ito na yun. Alam nyo na, pagka dito talaga sa area namin,
Ang kalsada rito, ganun din dun sa amin, may along-alapan mga lods. Ang kalsada rito ay talagang wala ka ng makikitang malaki. Ganito lang talaga kalakihan. Oo. Pero ganun pa man, sa gabi naman, maayos. Kasi tingnan mo, nakikita nyo sa video, wala gaano sasakyan na dumadaan. Kasi dito pagkagabi na mga itong oras wala ng tao kasi ato sa kalsada, nasa kabahayan na. Siguro yung mga andyan sa labas ngayon, yung mga nagtitinda o galing sa mga gimikan, pero majority wala na masyado. Kasi nakikita nyo dyan, oh, ilang sasakyan lang kasalubong natin. Trip yung motor niya walang ilaw. So yun lang dito sa Cavite mga lods, yung mga ganyan, yung tropa dito rin yung sa Cavite, yung nasitang driver ng tambutso niya, yung sa motor, yung muntik na upakan ng pulis. Dito din yun sa Cavite, sa may silang banda yun. Silang babanda yun. Adi, tanong sa yata o naik. Ulad yan. Ayan mga idol, nandito na tayo sa may Jollibee Bukandala. Ayan. Hanggang dito na lang mga idol ang ating ating video, at sana ay yung inyong nagustuhan, at pwede kayong mag-iwan ng comment dyan sa comment section natin, at para mabasa ko naman. At kung mabasa ko naman yan, ay malaking pasalamat ko naman sa inyo, lalo sa mga nanonood. Kaya lang yung ibang video ko talaga medyo mahaba mga lods, kasi isang buong biyahe ko yan. Isang buong biyahe kong binibidyo. Yung mga tamo ito kalahating oras. Lang may skip nyo na lang, or shortcut nyo kapag kapag manood kayo. Pero kung gusto nyo talaga alamin ang mga lugar na madadaanan ko, at sana kung kayo halimbawa mag-away dan sa dinadaanan ko, at least kabisado nyo na mga idol. Andito tayo sa Imus. Ayan, hanggang dito na lang mga idol ang ating video. Sana inyong magustuhan. Ayan mga lods, bye bye sa inyong lahat. Ingat kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Yan mga lods.